Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin. No? Ito nga naging mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga tol. At tila baga nagalit na no? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos no? Sa mga nangyayaring road rage ngayon mga tol. At doon sa mga, doon sa vlogger po. No, na Russian, nagalit po itong ating Pangulong Bongbong Marcos at napamura mga tol. Nabuisit, napamura, no. Alam nyo, bibihira nating makitang magalit to yung Pangulo natin, no. Itong si Pangulong Bongbong Marcos. No, bibihira, no. Hindi rin siya hindi rin siya palamuran na presidente mga tol. No, at ngayon nagulat tayo no do sa video na to na medyo napahapyawan na napamura siya no. At hindi nakapagpigil, nakapagsalita ng hindi maganda doon po sa vlogger no na nanggugulo diyan po sa iba't ibang panig ng ating bansa at yung mga kababayan natin no ginugulo na itong vlogger natin. Okay, so mainit ngayon ang mga balita tungkol sa mga road rage. Laman na laman yan ng social media, especially sa Facebook. No, laman na laman no, itong mga road rage na to mga tol. At pakinggan natin itong nilabas na video ng ating Pangulong Bongbong Marcos. No, doon sa mga nangyayari na yan. No, may mensahe siya dyan mga tol, mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? Kagaya po ng dati, ating hinihiling 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin mga tol. Let's go. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Ayun, no? Narinig niyo yun, no? Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sira ulo din, no? Sino ba naman ang hindi magagalit, no? Kung itong tao na to, no? Itong vlogger na to, no, sasabihin niya yung matanda na yan, no, naglalakad lang, I'm going to rob you. No, nanakawan daw niya. No, etong matandang babae na to na Pilipino. 'Di ba? Gumagawa siya ng kaguluhan kaya medyo nakapagsalita ng hindi maganda itong Pangulong Bongbong Marcos natin. No, tuloy natin 'to mga tol. I'm gonna f***ing rob you. Sira ulo ko. Hindi naman Pilipino, pwede ko mamurahin. Ayan, no? Hindi naman daw Pilipino kung pwede daw bang mamura na lang yan. Actually, Pangulong Bongbong Marcos ang katerbang mura na inabot niya no, sa mga kababayan natin. Kaya hindi mo na kailangan magmura. Yung mga kababayan na natin na nagmura para sa'yo, para dyan sa vlogger na yan. No? Baka kahit ako, pag nakita ko yan, ito, kung may ginawa sa akin, hindi maganda yan. Baka may kalagyan din yan. No, lalot na yan. Siyempre makikita mo, nagbablog may video, di ba? Nangungulit, nanggugulo. No, may kalalagyan niya, mga tol. Sumbong ko talaga sa polis yan, yung ginagawa niya. Di ba? Sumbong ko sa polis. Magandang araw po sa atin lahat at sana ay nasa mabuti at mapayapa kayong kalagayan. Parating na ang mahal na araw at sigurado akong may kanya-kanya tayong mga lakad kasama ang mga mahal natin sa buhay. Kaya ang mensahe ko ngayon sa inyong lahat ay pag-iingat. Kaya yung mga road rage, no? Alam natin lahat. Diba? Luma kotse mo. Alam nyo, mainit ang panahon ngayon. Kaya dapat kalmado lang tayo. Huwag tayong sumabay sa init ng panahon, no? Lalo na sa pagbabiyahe. No, marami talaga. Kasi hindi natin maiiwasan, no? Kanya-kanya tayo na ugali sa pagdadrive. No, hindi mo rin kasi alam minsan kung anong dahilan bakit nagmamadali yung isang tao. 'Di ba? So, mas maganda relax lang. Kung nasagi kayo at hindi naman kayo nabangga talaga o siningitan kayo, kung nasagi kayo at hindi naman ganun katindi yung tama sa inyo, tignan nyo lang. No, kung wala namang na-damage, edi ayusin lang sa magandang usapan. Huwag daanin sa init ng ulo. No, huwag daanin sa sigaw ka agad. Mga kapwa nating mga riders dyan, yung mga nagmomotor, huwag kayong masyadong mainit ang ulo. Kasi unang-una, no, nasa 2 gulong lang yung dala natin. Di ba? Mahirap makipagbakbakan dyan sa mga naka 4 wheels.
Diba? Napaka-delikado dyan. So, kung nakita ninyo na nagmamadali yung sasakyan, pagbigyan na ninyo, paunahin na ninyo, hindi nyo kailangan makipaghabulan sa kanila, makipaggitgitan, pabayaan nyo na lang. Diba? Luma kotse mo. Itong nakaraang linggo ay sari-saring insidente ang nakikita natin sa mga lansangan natin. Ano ba itong mga tinutukoy ko? Uunahin ko ang itong mga insidente ng tinatawag na road rage. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba? Tapang na natin lahat, siga lahat. Diba? Totoo naman yung nangyayari na yan. Alam nyo, yan yung yan yung produkto. Mga tol, mga kababayan, yan yung produkto noon ng pagpapakalat nila ng mga fake news. Yan yung naging resulta. Diba? Kasi nagpakalat sila ng mga fake news na magulo sa Pilipinas. Anong ginawa nila? Nilalabas nila yung mga lumang videos. No, way back 2020, 2021, 2022. May mga videos doon na hindi pa Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. No, doon sa pagpapakalat nila ng mga fake news na yan, no, na magulo sa Pilipinas, yun yung naging resulta. No, meron pa nga yung mga videos na kumakalat ngayon online, yung may mga gumagamit, 'di ba? So nakikita ng mga tao, nakikita ng sambayan ng Pilipino. So napapaisip ngayon yung iba. Open na pala ngayon, pwede mo pang i-video. So lumalakas yung loob nila. Diba? So, yun yung resulta, mga tol, ng pagpapakalat ng fake news o mga disinformation o misinformation na itong mga supporters po sa kabila. Kasi sila lang naman yung may motibo na palabasing masama yung gobyerno natin ngayon. Sila lang yung may motibo na palabasin na magulo ang ating administrasyon ngayon. Diba? So, sino pwede nating sisihin dyan? Di sila lang din. Uwi sa barilan, kamatayan. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin? At parang natural lang ang mga ganitong kompuntasyon at karahasan. Dahil sa pagpapakalat yan ng mga fake news. Kaya nagiging natural. No, nakikita kasi nila sa social media, kinakalat nila sa social media. Kaya dating sa kanila, natural lang na magkagulo ngayon kasi magulo sa Pilipinas. Dahil yun yung akala nila Yun yung nakikita nila sa Facebook Yun yung nakikita nila sa social media Diba? Yun yung ipinapakalat nung mga tao na gustong palabasing magulo ang ating gobyerno ngayon, na magulo sa Pilipinas, na magulo ang administrasyon. Sila yung mga tao na yon. So wala tayong ibang pwedeng sisihin dyan, kundi yung mga tao na yan na nagpapakalat ng mga disinformation. Tama, mali? Diba? Yung lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Huwag maging kamote. Huwag daw maging kamote, mga tol, ha? Nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Yun yung sinasabi natin, habaan ang pasensya. No, wag masyadong init ulo. Yung ibang tao din sa paligid, umawat tayo. Imbis na mag-video, ituring na natin meron tayo. Yun na nga, umawat tayo imbis na mag-video, mga tol. Marami tayo nakikita ganyan. Na may na-aksidente, imbis na tulungan, i-video mo nila, ilalive muna nila, pipicturan muna nila bago nila tulungan, mga tol. Diba? Nakakatuwa lang. Ako marami na ako natulungan sa kalsada. Pero hindi ko pinicturean yan, hindi ko binidyo yan. Tumutulong tayo ng taos sa puso, tumutulong tayo sa mga na-aksidente dyan. Tinutulungan natin, diba? Nagre-report tayo ng mga ganyan. Pero hindi natin para picturean. Okay?
Tumulong ka kagad. Mamaya na yung picture-picture. Imbis na mag-video, ituring na natin mayroon tayong tungkulin na panatilihin ang kapayapaan sa paligid natin. Tama. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit Tama. isang saglit lamang. Naunawaan ko naman na kung minsan talaga nakakainit ulo ang mga traffic at kung minsan napapasabay tayo sa daan sa mga hindi sumusunod sa batas trapiko. Pasensya na lang, palampasin nyo na lang. Ano naman ang mawawala sa atin? 1 second, 5 seconds, 20 seconds. Pagbigyan na natin at huwag na natin patulan. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me your scooter now. Give me a ride. Diba? Yes, I'm gonna take a ride. Ang isa Actually, yung ginagawa niya na to mga kababayan, no, yung hinihingi niya, kinukuha niya yung scooter, no, pwede siyang kasuhan dito ng karnaping, no, din sa ginagawa niya na to. Dahil pinipuwersa niya yung tao na ibigay sa kanya yung scooter. 'Di ba? So, eto, nakikita to ng mga tao, pwede nilang gayahin to. Pwede nilang palabasin na nagbablog lang sila. No, hindi nila alam. No, yung mga tao naman na ginagano, akala nila nagbablog lang. Yung pala, no, ay mga masasamang loob na pala talaga. So, etong ginagawa na to ng vlogger na to, mga tol, ay hindi magandang ehemplo. No, wag nating gagayahin 'yan. Give me a ride. Yes, I'm gonna take a ride. No? Ang isa pa nating nakita ngayong linggo, yung kagalit-galit na pinanggagawa ng isang foreign vlogger sa ating mga kababayan. I'm gonna rob you. Biro man na ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Tama. Yan, no? Nakakalungkot dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang babastos lang para makakuha ng mga viewers. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng ugali. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Asahan ninyo yung mga gumagawa ng ganyan na hindi natin pababayaan na patuloy nilang ginagawa yan. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala nilang kaya nilang lapastanan. Yun, no? Akala nila kaya nilang lapastanganin mga tol no, yung batas natin dito sa Pilipinas. Dapat na tuturuan talaga ng leksyon tong mga to. Mga Pilipino. Ito ay ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin. Hindi tayo magpapabasa sa kanila. Tama, no? Tama. Ganun talaga dapat ang gawin natin. Huwag tayo magpabastos dyan sa mga foreigner na yan, sa mga vloggers na yan. No? Bigyan natin ng leksyon, yung mga yan. Likas na mababait ang mga Pilipino. Magalang, makapumbaba, napakahaba ng pasensya. Kaya't nakakalungkot na makitang naaabuso ang ganito nating katangian. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi na palakihin ang mga ganitong klaseng pambabastos. Pero hindi nanghuhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat Tama tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Ngayong darating na mahal na araw, piliin natin ang kapayapaan. Piliin natin ang kaligtasan para sa ating mga sarili at lalo na sa ating mga pamilya. Ang Ayan. bagong Pilipino ay naninindigan para sa kanyang bayan. Ang Ayan mga tol, no? bagong Pilipino ay pumapanig sa kapayapaan at kaligtasan, lalo na sa lansangan. Magbigayan tayo, maging magpakumbaba. Magbuhay po tayo lahat at mag-ingat po tayo sa daan. Diba? Maging mapagkumbaba mga tol. Alam niyo, may mga binitawan dito sa Pangulong Bongbong Marcos na kung titignan natin maigi, mga tol, applicable, no, to sa mga bumabati ko sa kanya. Especially yan si Harry Roque, no? Maging mapagkumbaba ka. Puro paninira yung ginagawa mo sa gobyerno.
wala kang man lang ginawang tama ata dito sa administrasyon na to, no? Imbis na tulungan mo yung gobyerno natin, no, imbis na nagbibilang dating nasa gobyerno, dapat ikaw mismo tinutulungan mo yung gobyerno natin. Ha? Hindi yung puro paninira, nagiging partisan, nagdudulot kayo ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Imbis na pagkaisahin yung mga Pilipino sa pag-asenso, sa pag-unlad, wala, puro paninira. Okay, so kayo ano masasabi niyo dyan mga tol? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at natin yung pag-usapan. Alright? Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung kayo Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.